sinabi ni Senator Amy Marcos, si super ate to the President, Guinness Book of World Record holder ang PCSO sa dami ng mga nananalo sa kanilang mga bola. Abay, mantakin nyo ha, minanalo ng 560 million. Bago dyan, minanalo ng 49 million. Marites naman po to ha, hindi to katotohanan. Baka naman magreklamo na naman sila na ako'y nagpe-fake news. Inuulit ko lang Marites na baka ang nananalo sila-sila rin at ginagamit daw na fundraising. Anong ginawa ng Mel Robles? At ito naman po ay base sa hearing ng Senado. Nag-publish ng picture di umano na isang nanalo. Kaya lang napansin ng netizens, edited. Inamin naman ng Mel Robles na edited at ang dahilan daw ay para itago ang identity for security purposes. Pinagdududahan na nga po kayo na kayo-kayo lang ang nananalo dyan, lalo tuloy tumindi pa ang hinala na wala talaga nang nanalo dyan sa PCSO kung hindi kayo-kayo. 3 buwan po ako naging corporate secretary dyan sa PCSO noong panahon ni Serge Valencia. Kaya po 3 buwan lang, lumabas yung appointment ko sa UP as full-time professor. So, pinili ko na maging professor sa UP kesa manatili sa board ng PCSO. Pero nakita ko po talaga kung gano'ng ka-epektibong mabigay ng tulong medikal ang PCSO. Unang-una sa lahat ng empleyado, kasama na po ako doon ha. Abay, libre po lahat ng gamot ko bilang isang diabetic. At kung magkakasakit, sagot na rin. At talaga naman po, ang mga mahihirap, ang inaasahan lamang, medical assistance galing sa PCSO. Nung tayo po ay naging kongresista at sinulong natin ang universal healthcare, ang isa sa pinanggagalingan ng pondo para mapondohan itong libreng gamot at libreng paggamot, kalahati ng kita ng PCSO. Kalahati ng kita ng PAGCOR, sin taxes, at saka yung annual appropriations. No? So ganyan ka-importante po at ganyan kalapit sa puso ko ang PCSO. So ayaw ko po na pinagdududahan ng tao kung talagang minananalo dyan sa PCSO. Pag nawala ang tiwala ng tao dyan, sino pa ang bibili ng ticket ng PCSO? Wala na. Alam mo, para maibalik ang transparency dyan, yung dapat tinetelegraph ang pagbobola. Pangalawa, dahil alam ko po doon sa train law, na inalis na rin yung tax exemption ng mga panalo ng PCSO, dapat ang BIR na ang magsabi na binawasan na talaga nila ng buwis yung panalo, miski hindi sabihin ng identity. Ako po'y naniniwala naman na, kita nyo yan, kung malaman ng taong bayan kung sino yung nanalo ng 560 million, baka sila nang susunod na maging biktima ng kidnapping, no? Baka kinakailangan palitan ng mga personalidad dyan sa PCSO para mabalik yung tiwala ng taong bayan nang sila'y bumili uli ng mga ticket at magpusta online nang sa ganun. Lumaki naman po ang kita ng PCSO dahil pag mas malaki ang kita, mas malaki po ang pondong mapupunta para sa libreng gamot at libreng paggamot sa universal healthcare. May lumabas din na balita. Yung mga namumuno ngayon sa PCSO, kinasuhan din dahil dati sila nagtatrabaho parang sa LRT at ngayon po ay may hinaharap din silang mga kaso. Well, hindi pa naman po yung conviction. No? Meron pa silang presumption of innocence. Pero sa panahon ng pinagdududahan na sila lang nananalo, lalabas pa yung balita na nakasuhan sila ng graft dahil doon sa kanilang trabaho na bago lumipat ng PCSO, lalong nadagukan ang tiwala dyan sa PCSO. Kung ako sila, voluntaryo na ako magbibitiw for the sake of the institution. Dahil sa mulat-mula naman po talaga, itong Philippine Charity Sweepstakes Office ang siyang inaasahan ng mga mahihirap para sa kanilang mga pangangailangang medical. So for the sake of the poor and for the sake of restoring the integrity of PCSO, sana nga po, voluntaryo na silang magbitiw. Humanap na lang sila ng ibang trabaho siguro sa gobyerno. Malalakas naman sila sa administrasyon, no?